Ito original, ito siya fake. So hindi po to siya original, sir. Alam niyo ito, pero bakit hindi po siya na-declare? So ito po yung sa akin. Mayroon po akong original, kaya napagbasihan ko po. So please lang po, sir, suli ko na lang po ito. Magandang araw po mga kabarya. Ang i-check natin ngayon para sa araw na itong video ay yung mga blister pack na nabili ko sa Bangko Sentral. So swerte pa at may naabutan ako. Dahil mabilis itong nagkaubusan. At yung iba nga ay wala nang mabiling ganito. Asan ba yung stock? I think yung Andres Bonifacio. Yung Andres Bonifacio ay wala na. Yung mga ganitong malalaki. Wala na, naabutan ko pa, pero ngayon pag check mo sa BSP store, wala na siyang stocks. Ayan, buti na lang na may naabutan pa ako. Ayan. So kaya yung mga last nito, kinikip ko na sila kasi wala na tayong mabibili. Kaya baka mamahal na yung presyo sa susunod. So ito sila, meron pa until now. So pwede pa tayong humabol, makabili kung gugustuhin habang mura pa. Pero alam niyo ba mga kabarya, na meron akong na-encounter nito last time, I think last year lang, na imitation, o kaya parang kakaiba talaga siya. Matawag ko ring fake na rin siya based sa personal opinion ko. So ano ba yung bariyang yun? Ito po yung na-receive kong bariyang masabi kong fake ay Jose Rizal 1 peso commemorative coin. I think 150 years niya ito. Nandito, hindi ko sure. Pero pagkatanda ko 150, ayun nakasulat pala, 150 years birth anniversary. Ginawa to siya noong year 2011. Ayan. Kasi ito yung first time pumunta ako sa Bangko Sentral. Nakabili ako nito. And then dahil gusto ko madagdagan pa, bumili ako online. Unfortunately, yung na-receive ko ay medyo kaduda-duda talaga. Kaya I assume na marami itong lumalabas na imitation. Kasi napakadaling gayahin nila. Meron ka lang sigurong magandang printer. And then meron kang yung mga uncirculated coins gaya nito na mga makikintab pa. So magagaya mo talaga sila kung meron kang enough skills, layout artist na magaling, then meron kang printer and kaya nyo itong gayahin, i-scan nyo lang sa maganda, mataas na resolution na printer. So most likely magagaya mo talaga sila. Kaya ingat na ingat po tayo. Meron akong natanggap nito last time at buti na lang napaka-legit nung seller kasi kinausap po naman siya ng maayos at binalik niya agad yung pera ko. Sabi niya, sir, sorry po, di talaga ganun. Hindi nila intention, kumbaga wala silang intention na manloko. Kaya isinuli ko yung item, binalik din naman yung pera. Pero para na lang din sa kaalaman ng lahat, tatalakayin natin kung ano yung mga red flag o kaya tips paano natin ma-distinguish o makilala na imitation yung hawak nating blister pack. Kasi baka hindi natin alam, fake na pala siya. Maliban na lang sa ganito mga blister pack kasi mura lang masyado to. Nagkakahalaga lamang ng 75 pesos sa BSP store. Pero sa online, sa mga reseller, umaabot na to siya ng 150 to 200, depende. Ito rin siya, medyo mahal na, 200 plus na to, medyo high in demand. Pero pag itong Jose Rizal, alam nyo ba na nagkakahalaga na to ng 1,000 peso pataas? Yun yung collector's price nito, napakataas. Tsambahan na makakuha tayo nito ng below 1,000, either sa online auction o kaya sa mga mayroong mga nagbebenta minsan na masyadong nagmamadali, gusto ma-dispose agad, yun medyo mura. Kaso lang minsan sa paghahabol natin sa murang presyo, nakadali na pala tayo ng imitation o kaya fake. Kaya mag-ingat din po tayo dun sa mga murang presyo. Di ko naman po sinasabi yung mga nagbibenta ng mababang presyo ay ganun na nga, no? Kasi meron naman talaga sa kanila legit. Kaya lang dapat alam din natin kung paano i-check yung imitation sa original. Unfortunately, wala na yung imitation dito. Sinuli ko na, maganda sana pagtabihin natin. So since wala na dito sa akin, i-discuss ko na lang as far as I remember kung ano yung mga nakita ko or mga palatandaan sa mga fake na blister pack. So una-una po talaga ang titingnan natin yung papel. Okay? Iba kasing papel yung galing sa Bangko Sentral. Ito siya, lalo na ito sa 2011, compare mo sa mga bagong blister pack ngayon, ibang-iba yung papel nila. Itong sa 2011 parang laminated siya na cardboard. Makapal siya na cardboard, hindi siya glossy.
yung na-receive kong imitation ay parang glossy paper siya, parang photo paper na may sticker, parang ganun. Familiar ako sa mga papel din po pala, bagit ko na lang, kasi meron din po akong computer shop sa probinsya, sa amin sa Mindanao, meron akong computer shop. Okay? Kaya familiar ako sa mga papel. Kaya yung nahawakan ko yung imitation, tsaka ito, nahawakan ko sila, nakumpara ko, sabi ko, ba't ang iba agad? So, yun po yung isa sa mga palatandaan. Mas maganda kung makabili kayo ng bago, meron kayong original para makompare nyo. Pero kung wala naman, so take note nyo na lang po yung mga tips na sasabihin ko. First, yung papel. Okay? Hindi po siya glossy paper, yung nabibili lang sa mga bookstore. Talagang cardboard paper siya na laminated. Medyo matigas din po at hindi malambot. Okay, number 2 is yung printing quality, lalo na yung sa ink. Yung imitation kasi napansin ko, iba kasi yung pagka-print nila, lalo na dito sa mga malilit. Ayan. Meron dito sa likod yung napakalit na letra. Ayan. Bangko Sentral ng Pilipinas. Focus pa natin. Ayan. Ayan, kitang-kita. Sa mga imitation, napakahirap po i-avail yung maliliit na mata ng letter A. Kung mapansin nyo yung letter A, meron siyang butas sa gitna na kulay puti. Napakahirap po niyang ma-attain ng ganyang quality. Otherwise, yung machine mo is industrial standard na talaga. Hindi siya yung pang-ordinary lang sa computer shop o kaya sa mga printing shop. Okay? Tapos, kitang-kita yung logo ng BSP. Although ito siya medyo lumabo na. Pero yung sa imitation, mas malabo pa. Basta yung mata ng letter A, dapat ganyan po, may butas. And then yung sa signature, ito rin, napansin ko agad. Mapansin nyo yung curve, yung mga curve nila. Napaka-smooth ng curve dito. Lalo na yung mga sa J, sa letter R, sa letter Z. Ayan, napaka-smooth ng curve niyan. Yung sa imitation, parang sumabog-sabog sila, parang nagka-pixel-pixel na. Ibig sabihin yung printer na ginamit nila ay hindi siya ganun ka-high resolution. Okay, hindi ganun kagandang printer. Kasi ginagamit dito at dapat mga high resolution at saka, to be precise, dapat laser printer talaga siya na maganda. Kahit maganda yung printer mo, pero yung ginamit mo namang scanner ay hindi high resolution o hindi ganun kagandahang scanner sa pag-copy ng layout, hindi rin ganun kaganda yung lalabas na printer. Dapat coincide sila. Dapat meron kang magandang scanner at magandang printer para ma-achieve mo yung ganito kagandang quality ng printing. So yung printing po, yun yung titingnan natin. Dapat smooth na smooth siya, yung O, hindi siya nag-pixelize kasi habang tumataas yung pixel, yung resolution, habang tumataas yun, nagiging smooth yung mga curve. So yung mga matataas na klaseng printer, magagandang klaseng printer, kaya niyang gawin. Pero sa mga computer shop, very seldom or wala siguro computer shop na mag-invest ng ganong klaseng kagandang mga printer unless for industrial use na yung ginagawa mo. Pero kung pang nasa computer shop lang tayo na gumagawa ng mga documents, ng mga school projects, ewan ko lang kung mayroong computer shop na nag-invest sa ganong klaseng printer. So yun yung palatandaan natin. Tip number 2, yung printing quality sa mga curves dapat smooth. Then yung letter A, yung mga maliliit na letra, dapat nababasa talaga siya at malinaw. Okay, napakahirap niyan i-attain sa mga mamurahing printer lang. Pangatlong tip ay yung plastic capsule nito. Ayan, pansin nyo yung capsule nito, meron siyang nakabalot. Ano natin silipin. Ayan, nakaangat po yan siya, nakaangat, parang nakamolde kasi yung paggawa niyan. So hindi po yan siya, ganun din sa mga bago. Ayan. So yung natanggap kong imitation, naka-flat lang yan siya. Kasi parang ano kasi ito siya, parang yung sticker kasi yun siya, paper sticker, tapos nilagay lang dyan, tapos inipit nila ganun yung plastic. Kaya yung plastic, pag tingin mo ganun, naka-slant. So hindi po ganun, yung original po ay nakaangat po yan siya, nakamolde, parang nakamolde talaga. So yung pag nakaslant yan, magduda na kayo. Otherwise, yung con artist na gumawa, yung gumawa ng imitation, mag-invest din siya ng machine para gumawa ng molde na ganyan. Or may isang option dito, bibili na lang siya ng ganito kasi mura lang naman to sa Bangko Sentral, 75 peso, kunin na lang yung plastic dyan, yun yung gamitin dito. So po pwede. Pero nagdagdag gastos siya, so mapapamahal na naman siya. Although this one 75 peso, pag ibenta mo lang dito online, nagkakalaga lang ng 150 to 200. But this one sa mga collector, binibili ito ng 1,000 pataas. Kaya masyadong attractive sa mga con artist na gayahin.
So yun po, imbantayan natin yung capsule. Yung pang-apat ay yung window, ano bang tawag dito? Yung butas niya, coin window, hindi ko alam kung anong right term. Basta yung pagkabutas po na yan, kung pansin nyo, perfect na perfect yung gawa ng Bangko Sentral. Ayan, perfect na perfect yung round. Okay? Yung sa mga imitation, parang gumamit lang sila ng gunting, maliit na gunting siguro na very sharp, then manually lang nila ginupit, ganun pa ikot. Pinagtyagaan talagang ikutin. However, pag titingnan mo siya, hindi talaga siya mape-perfect, hindi smooth yung pagka-curve nila. Kasi manual lang nilang binutas o ginupit. Unlike this one, yung magawa ng machine, meron talaga siyang bilog na blade, binabagsak lang dyan, isang bagsak lang. Super sharp yun siya na blade. Kaya perfect yung pagka-round. Paano malaman na perfect yung round? Isilit nyo lang po sa ilaw. Hindi ako sure kung i-adjust ko na. Dito ko sa ko ilagay. Ayan. Pag ganyan nyo po, kitang-kita nyo po, ayan, perfect na perfect po yung distance nila, yung clearances nila sa both sides, sa mga gilid. Ayan. So, minsan naiisip mo, machine, tao ba gumawa nito? Of course, hindi na. Machine na, kaya ganyan ka perfect. Pero pag imitation po yan siya, hindi po nila mape-perfect yung butas at yung clearances ng coins at yung sa mga edges sa gilid. Mahirap pong maatin yan kung manual o tao lang yung gagawa. Either kung tao lang gagawa, merong part dyan medyo maluwang, merong part na medyo masikip yung coins. Pero ito, tingnan nyo, perfect na perfect sila. Pati yung pagka-round at yung distance ng coin at sa gilid. So, isa yun sa mga palatandaan. Ilang tips na ba? Pang-apat na. So, pang-apat na tips. So, yun ang pang-apat na tips. Dapat alam natin para ma-check natin or ma-verify natin na original yung natanggap nating blister pack. Okay? Pang-lima, panghuli, yung overall condition ng coin. Kasi yung coin, yung natanggap ko, super bihira na lang kasi itong ganitong coin ngayon, yung lumalabas yung brilliant uncirculated. Meron ka mabibili nito online, pero bibilhin mo pa siguro, at least magkano na ba ito ngayon? 20 na peso na ito o 40 peso. Bintahan sa mga collectors yung ganito, yung mga brilliant uncirculated. Ito nabili ko pa dati sa Bangko Sentral, may mga mint luster pa, frosted. Ayan. Super bihira na lang yung ganitong kondisyon kung sa circulation mo kukunin, hanapin. So, ito siya, dati lang itong nakuha ko sa Bangko Sentral, medyo marami pa. Ayan, mga full mint luster. Galing to Bangko Sentral dati. Pagpunta ko, so worth 50 peso at ito, dapat dinamihan ko pala mga kaso lang napakabigat namang bitbitin kung kukuha ka ng marami. So, ito siya yung titingnan mo dito sa imitation. Kasi yung imitation na natanggap ko, ano siya parang may mga scratches na. Mapakamot ka talaga sa ulo. Bakit ba nagkaroon ng scratches? Di ba naka-sealed siya, naka-capsule? So yun yung magko-question sa'yo ngayon. Bakit nga ba? Kasi nga, galing sa circulation lang yung nilagay na coin. Okay? So yun yung titingnan natin. And then, lastly pala, hindi ko nasabi, yung sa imitation din, umaangat din yung pagka-press dito. Okay? So may pang-anim na tayo na tips. Yung sa imitation, naangat sila. Dito kasi yung sa original, Bangko Sentral, talagang ipit na ipit siya. Parang machine yung nag-press. Ayan, sobrang ipit sila. Yung sa imitation na natanggap ko, lalo na dito sa mga corner, medyo umangat sila. Medyo buwabuka na ganun. So, magduda ka talaga, ito ba talaga yung original? So, yun po yung mga tips na lahat. Meron na ilan na lahat, 6. So, yun po yung 6 na tips para maano natin yung mga red flag, palatandaan na imitation yung natanggap natin. Bakit kasi nasabi to ngayon or pinupull out ko ulit, although nakagawa na ako ng video nito before, kasi Christmas ngayon at maraming naglalabas ang fake, hindi lang pera, kundi pati yung mga ganitong mga blister pack, dahil alam din nila na mamahalin ang presyo nito sa mga collectors. Kaya para makasigurado po tayo, i-check nyo po muna bago nyo bayaran hanggat maaari. Mahirap nga pag online, gaya nung nabilhan ko online. Buti na lang, legit talaga yung seller. Nung sinabi ko, sir, duda talaga ako dito sa quality. Kasi pinagtabi ko dito sa original ko na galing mismo sa Bangko Sentral na na-avail ko last 2011. Pag visit ko dun, malayo yung kaiba nila. Pinagtabi ko, pinadala ko kay sir. And within a minute, nag-decide agad siya na, sige sir, ibalik nyo na lang sa akin. Then, ibinalik din niya yung pera ko. So, napakabait po ng seller na nun. And I'm sure hindi niya intention talaga naman loko kasi the way ng conversation namin ay napaka-smooth at wala daw talaga siyang, hindi nila alam. Otherwise,
hindi rin niya ibebenta yun o kaya hindi niya post for sale kung alam nilang imitation yun or fake. Kaya saludo ako sa seller na yun, di ko na lang siya pangalanan para for ano na rin sa kanila, respeto na rin sa kanila dahil wala rin akong permission nahingi na banggitin ko or i-post ko yung pangalan nila. Basta napaka-legit po niya at napakadali pong kausap, napakabait po. Online seller po yung kilalang kilala ng mga kabarya natin lahat. So yun lang po mga kabarya, ingat po tayo dahil maraming naglabas ang fake ngayon, hindi lang pera kundi pati blister pack. maraming salamat po and God bless po, maligayang Pasko, and please supportahan nyo rin po yung aking YouTube channel. Please subscribe yung aking site o ano bang tawag dito sa YouTube. YouTube channel lang ata talaga. Okay, so ligpitin ko na lang paunti-unti itong mga kalat ko. Ito yung MacArthur. Okay, so tingnan na lang din natin blister pack na De La Costa, balik ko na kayo. And then blister pack na Torres, General Torres. Ito yung mga bago lang sa Bangko Sentral. Then alin pa ba yung mga nalabas ko? Ito rin siya yung sa Bagong Bayani, 5 piso na blister pack. Okay, yung mga gumagawa ng mga con artist na nagdo-duplicate, isipin mo bakit naman siya mag-duplicate dito sa mga mabababang presyo? Diretsuhin niya na itong mamahalin gaya nito. Yung nagkakahalaga ng 1,000 tapos benta mo na lang ng 800 peso, pagkakaagawan ka na o kaya 500 kung gusto mo para sold out agad. Pero yun nga po, careful tayo dahil baka sa paghahanap natin ng mababang presyo, doon tayo napunta sa mga hindi ka nais-nais na produkto. Although isa sa mga kagandahan nito, yung mga legit yung mga seller na nabilhan natin, kasi pag meron tayong problema, madali po natin mai-resolve o kaya sila mismo nag-o-offer na ibalik na lang. Kaya yun po yung kagandahan pag sa legit po tayo bibili. Although kahit sabihin pa natin medyo may kamahalan pag sa legit na seller. Bumagsak yung ko. Sorry po, bumagsak yung camera. Nasagi ko. Okay, so I repeat, mas maigi pa rin talaga na sa mga legit seller tayo bibili. Although minsan may kamahalan, pero pagdating may problema, di ba madali ring ma-resolve. Kaysa doon nga tayo sa paghahanap ng mura, tapos nung may problema na hindi na natin sila makontak. So yun yung kagandahan. Then ito rin pala yung mga ko, 1 peso, ang dami pa pala. Ang dami ko pa palang 1 peso na mga Bio Brilliant Uncirculated na 1 peso. Okay, so ingat po tayo, baka makadali tayo ng imitation tapos nabili natin ng mahal, and then worst is hindi na natin makontak yung seller. Okay, so maraming salamat mga kabarya. Please supportan niyo po yung YouTube channel ko, subscribe na lang po, like and share and comment. Maraming salamat po.